So, today is Thursday, March 21. So, naalala ko, mayroon nga pala kaming ride this weekend. Medyo, na siya, Holy Week ride siya. Pero, hindi kami magtatagal hanggang Holy Week doon kasi ayaw namin sumabay sa mga pauwi din and, yun nga, papunta sa mga probinsya. So, ang pupuntahan namin is Mindoro. So, iikot ulit kami. This time, sariling motor natin yung gamit natin. Si Rin yung gagamitin natin. Mga naka-scooter din yung kasama natin. So, kanina kinuha namin yung scooter ni Janine. Pina-restore namin. Pinaayos yung mga mechanical or yung mga makina niya. And then, pinapinturahan na din namin doon. Pina-repaint namin doon yung motor niya. So, mukhang bago na ulit siya. Pero may mga kailangan pang palitan. First ride ko to ng small bike, tapos, tawid dagat pa. So, update na lang tayo. May mga kailangan lang din akong ipaayos pa kay Rin. So, bukas may errands tayo. Samahan niyo na lang ako. At nandito nga tayo sa may Team Graffiti Katipunan and Speed Up Garage para magpakabit ng Prism Auxiliary Light. Good news kasi may 10% discount sila dito. Tsaka free installation na din. So, si Sir Mel mismo yung nagkabit nung ating auxiliary light. And yung pinakabit natin is yung daylight nila, which is 60 watts na siya. Saktuhan lang yung liwanag nito. Hindi rin naman masyadong nakakasilaw siya para sa mga kasalubong natin. Hello. Tara na. Naulan nung umalis kami ni Janine hanggang dito sa Caltex, Bonnie EDSA, kung saan dito yung meet-up point namin and dito din kami nagpagas na. Nasa 108 kilometers din yung biyahe namin mula dito papuntang Batangas Port, kung saan dun kami sasakay ng Roro papuntang Abra de Ilog. Kaya sana umabot yung gas namin ni Rin at ni Snoopy. Dito na kami sa Calamba nag-stop over para mag-hydrate, mag-CR at mag-light snack din. Hinahabol namin yung 7:30 AM na Roro, pero sa tansya namin mukhang di kami aabot kasi nasa 60 to 70 kilometers per hour lang ang takbo namin since kakakuha lang din ni Janine na motor niya and kailangan pang kapain. Let's go. 1150. Abra pala? Abra po. Sama-sama kayo ng resibo niya. Opo. So, 150 yung pamasahe. Pamasahe. Let's go. Oh. Ay, nakaya na. Oo. Hard-boiled egg. Yeah. Dito kami sa may labas before na doon kami sa loob. Para pala mapunta ka doon is plus 50 pesos. So, okay na naman. Air condition yun. Tapos, dito, fresh air. Hindi pa naalis yung barko. Mga 8 AM daw aalis. So, clutch kami kasi parang 7:10 nasa daan pa kami. Buti na nakaabot kami. So, kaya kain muna tayo and kain muna tayo tsaka lamig na. Hard. Super hard ball. Hard, no? Ngayon. Mamaya na ulit. Watch out for my mukbang in Mindoro. Nakakatuwa pa din yung feeling na nagro-row ako tapos sariling motorcycle ko na yung gamit ko finally. Alam kong nakailang motor na ako pero sa totoo lang hindi naman talaga ako nakapag-ride ng mahaba gamit yung mga yun. Well, aside dun sa baler. And natutuwa din ako for Janine kasi first time niya na siya mismo yung rider tapos nagro-row siya. Finally, nakapag-motor din siya.
2-hour break, tsaka stretching na din namin to. And of course, hydrate. Kasi dito nararamdaman na namin na medyo mainit talaga dito sa Occidental Mindoro. First gas up after port. Okay. So, first aberya. Ano? Wala namang aberya. Wala naman. Kailangan natin magpagas every year. Yeah. After 3 hours. Kasi, Hindi. Check natin yung motor mo kung anong niya. Anong lagay niya. Super manual pala to. Hindi, kaya. Sumasabay ka naman sa akin. So, kaya mo siya siguro mga 100 kilometers. Dito nakakaramdam na talaga kami ng init. And nakakapagtaka kasi yung mga river na nadadaanan namin, tuyot talaga siya. As in, wala. Parang puro bato lang siya or buhangin lang siya. Kaya nung pangalawang pagpapagas namin, naghanap na kami ng tubig kasi mamaya mahaba pa yung dadaanan namin tapos wala masyadong tindahan kasi feeling ko din hindi kami napapunta doon sa dati naming ruta, yung dinaanan namin kasama yung motorismo. Nagtataka kami kasi puro bundok lang siya tapos wala masyadong establishment, parang bypass pala yung nadaanan kasi namin. And may part pa doon na nakadaan kami sa isang correctional or jail, parang ganun. So, yun, nakakaloka talaga siya. Kasi ito yung loop na hindi talaga din namin na plano talaga. Sadly, hindi kami nakapag-search ng mga restaurant or yung mga kainan na dinadayo talaga dito sa Mindoro. Na-distract na kasi kami sa init, tapos yung dinadaanan, panay bundok. Pero nakakapagtaka din, wala masyadong mga puno, kung ano-anong mga... Kaya after namin sa bypass, yung pinakamalapit or yung pinakaunang karinderya na nadaanan namin, doon na kami kumain. Kaya laban na talaga yun. After din nun, umalis na kami. Tapos, tuloy na kami sa naging biyahe namin. Kasi balak talaga namin na makapunta ng Nauhan sa mismong araw na to or dito sa day 1 namin. Kasi loop talaga yung gagawin namin. And alam ko kasing possible din na mabiyahe namin to ng isang buong araw. Hindi na ako masyado nakakuha ng video kasi sobrang seryoso na nung nangyayari. Naka-focus na lang kami sa kung anong susunod namin gagawin if ever man na hindi na talaga umandar si Snoopy. Ito na rin yung part na tinutulak namin yung motor papunta dun sa talyer na nakita nila Ana na nalagpasan namin. Buti hindi ganun kalayuan. Pero sa sobrang init, triple yung pagod na nararamdaman namin. Halos patapos na kami sa Occidental Mindoro pero wala, hindi na talaga gumana yung motor niya. Ito, itong... Ayan na. May tornilyo naman, hindi lang na tornilyo. Dito. Hindi pa nakakabit sa... Hindi nakakabit. Ay, siya. Ano pa yan? Dito, walang tumingin dito. Pati tambutso. Eto kuya. Eto, Eh, dapat nakakabit yan. Oh. kuya, nakakabit to. Dito po. Kasi higupin niya lang. Kaso hindi. Kaso hindi nakakabit. no? Kita mo, butas. Pati Hindi yung niya tambutso niya, na-filter. Pati yung tambutso niya. Oh, tornilyo niya, luwag. Dito, walang tornilyo isa. Eh, dapat nakapasok dito, kuya, no? Ay, hindi pa. Dapat nakaplang. Lalo. Maluwag daw, hindi nahigpitan. Kung tinanggal nila, dapat tinanggal nila ng bago. Alin dyan yung pinakasira? Ito, Kasi pag hinigpitan yan, naka-relax yan siya ngayon. Pag hinigpitan yan, gaganon yan, tutuwid yan kasi pantay nung. Oo. Kasi nga, pinupersa Ito medyo nakaano Yun ngayon yung eh. higpit. Si Ana kasi. Sabi yung spline na spline dapat to eh.
Kung alin ito, dapat meron siya nito. May gayat-gayat din siya dito para sumabit siya dito. Eh kaso makinis na to. Wala na. Sira na to. Para, napanood mo sa Netflix yung Physical 100? Alam mo yan? Alam niya yan? Aha. Parang ano, contestant ako dun eh. Wala. Parang nagra-rap eh. Sumasabit? Hindi. Sumasabit. Tingnan nyo. Iba yung tunog na yun. Tingnan nyo. Ayan o. Okay, kuya. Ang sakit sa puso. Doon sa lahat kapag ka-exit. Grabe. Depende yan ma'am. Kinukuha niya rin yung dinadayin. So, napaandar na ni kuya. Ginawa niya ng paraan. Sana enough para makauwi kami ng Manila sa mga susunod na araw. Thank you, Kuya Dondon! Sa sobrang init, unti-unti kong nararamdaman yung sakit ng ulo ko. Pero kaya ko pa namang mag-ride. Yun nga lang, nasa 150 kilometers pa kasi yung ira-ride namin. Tapos hindi rin naman makatodo si Janine ng pagpapatakbo. Dahil mahirap nang tumirik ulit tapos sa bypass o sa medyo madilim na lugar kami makahinto. Yung mga takbuhan namin dito, mga nasa 30 to 40 lang. And take note, 150 plus kilometers pa dapat yung tatakbuhin namin. Pero siguro sa loob ng 2 oras, simula nung umalis kami sa Talyer, naka 35 kilometers lang kami. Sa loob ng 2 oras. Ang unang usapan namin dito tutuloy-tuloy na namin yung biyahe hanggang Nauhan para isang paguran na lang. Kaso talagang hindi na rin kinaya ng mga katawan namin. Kaya nag-decide na lang kami na mag-check-in. Update lang. Nag-post pala kami nag-post ako sa page ko na kailangan ko ng health bandang San Jose Mindoro. And ang dami namang nag-comment na willing magbigay ng help, and also marami ding nag-message na friends, no? And yun, luckily na kilala namin tong si Kuya Dondon. Yun, nandito kami ngayon kasi 120 kilometers pa ata kami away dun sa dapat namin tutuluyan. And hindi na talaga namin kaya. So ngayon, kakain muna and then tapos tapos. Siguro bukas na yung kwento. Pero yun, maraming salamat sa mga nag-comment. Kinabukasan, nag-breakfast lang kami dito sa inn. Actually, brunch na kasi tanghali na din kami gumising. Dahil nga nagpahinga kami para sa biyahe namin today, madami kaming energy. And ayun, in-enjoy na lang din namin yung view. Tapos maya-maya, nag-prep na din kami para umalis at bumiyahe papuntang Nauhan. Kaso, biglang hindi na naman umandar yung motor ni Janine. Para may the drums. Lumuwang daw yung part dito. Oo, dito. Yung katulad kanina, yung kahapon, sabi pa rin ni Kuya Dondon. So, maluwag na yung dito. Kasi niremedyohan niya lang yun. Buti na lang dito tayo nasiraan sa Kaagapay Beach Resort po, no? Sa Kaagapay Beach Resort. Tapos, andito sila, Kuya. Baswensi. From, Batasan. AKA Kaagapay Cares Vlogs yan sa YouTube din. And may Facebook din po kayo. Meron. Yun. Tapos Tapos Batasan Hills Girls. Ayun. Tapos si Boss Bolts nagmamangga. Siya yung may-ari nito. So yun, buti na lang. Dito nga tayo nasiraan. Tapos may pick up din sila. So,
sila na din nag-offer na pwede nga, since QC din kasi sila sa Kaagapay, Sa Batasan. sa Batasan Hills din po. So yun, in-offer nila na pwede naman nilang dalhin nga doon sa office nila sa QC para hindi na nga rin din maka-istorbo or maantala pa yung yung ride. Kaya ayun, uwi na din sila sila today. Tapos ayun, buti na lang talaga. Hindi tayo nasiraan. Sa Kaagapay. Dito may Kaagapay ka talaga, guys. Oo, may karamay daw. Agapay mo, karamay pa. Yun, mga Kaagapay na karamay. Guys, Yan, hello guys. alas na sila, ingat. Thank you po. Stopover muna kami, snack lang, light snack kasi baka antokin kami pag kumain katulad kahapon. Nakakaantok sobra. Ngayon, 57 kilometers na lang yung babiyahin. So, kaya na to ng 1 hour. Since yung takbuhan naman namin medyo nag-improve. And yun, OBR na si Janine. Ay, OBR. Ang ganda na nung naging ride namin papuntang Nauhan kasi dire-diretso lang yung aming ride tapos hindi din ganun kainit. May mga halong rough road pero onting-onti lang tsaka kayang-kaya naman din siya. Sobrang nakaka-enjoy talaga mag-ride dito sa Mindoro kasi patag yung daan nila. Maganda rin yung mga paliko nila. Sobrang sarap lang ng feeling kasi ang lapit lang. Sobrang reachable kumbaga nung place na to. At nakarating na nga kami dito sa bahay nila Ana. Asan pa yung pangatlong bibi? Para 3 bibi na ang aking makita. Kumuha ka ng isang bibi doon. Ilagay mo. Hindi ba? Oh! Hala, lumipad ang bibe! Ay, bibe! Ang cute! Ay, bibe! Ngayon, dun oh, yun nga eh. Tsaka wala yung mga masyadong lumilipad-lipad na eme. 'Di ba? Malalim ayan, no? Pupunta tayo doon? Try mo. Ay, ito bumabaw na. Oh. Ano tawag naman pag-bibe? Baby. Si Ayla, baby. Tabo to. Ay, kumain na. Di ba sinabi ko pork bun? Hindi mo sinabi. Nandiyan pa lang na yung bakit. Ay, kaya mo to. Ito na yung pangatlong araw namin and nakaschedule kami pumunta ng Puerto Galera naman para dun magstay tapos dun na rin kami manggagaling. Pauwi ng Manila. Papak na tayo ngayon. May pabasa sa kabila. Kasi Holy Week na. Hirap mag-pack. Kasi dapat dito sa Vespa. Since nasira yung Vespa, wala sa amin lahat nung pati yung tao, yung rider ng Vespa. Nasa akin din. Pati. Anyway, yun. Yung Vespa nasa Batasan Hills, nasa may Quezon City. So, ipipick up yun doon. Ano yung lalamove? Si Kuya James. Sige. Rider ng Yardley. Rider niya? Ayun. So, ayun. Pipick up na doon. Tapos, siguro papaayos lang para mapaandar hanggang farm or hindi na. Yung Kukotse na lang papunta ko. oo, tapos dadalhin doon. Kasi display na lang. So, malaki na din na gastos. And, hindi na practical.
So, yun. On to the next, sabi nga ni Janine, on to the next motorcycle. So, abangan natin kung anong next motorcycle niya. Hello! Chuchu! 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 Chuchu number. Chuchu number 1, Chuchu 2, Chuchu 3, Chuchu 4. The mother Chuchu. Almost 2 hours din yung may gimbiyahe namin papuntang Puerto Galera. Pero okay lang kasi nga hindi na ganun kainit dito sa may Oriental Mindoro. Dadaan lang din kami dito sa may Tamaraw Falls. Tapos after that, pag nakarating na kami sa may Puerto Galera, hahanap lang kami ng room and then manananghalian na. Stopover mo na dito sa Tamaraw Falls pero super bilis lang. Hello! Hi! Ang sarap ng mga pagkain nila dito sa may Ugat Mindoro. Parang ito na yung pinaka-aesthetic nga kung tinatawag nila na restaurant dito. Front beach na din siya. Tapos, yun. Ang sarap talaga ng food. Wala akong masabi dito. Parang ito na yung naging reward namin sa sarili namin. Parang inabot ata kami ng 3,000 yung bill namin dito. Pero sulit na nga yung mga pagkain. Tapos, dito na nga nagmukbang si Janine. So, check out niyo yung Facebook page niya and TikTok niya. Naka-upload dun yung ginawa niyang mukbang dito. At of course, kailangan nang umuwi. So, sa ika-4th day namin, bumiyahe na kami. Sumakay na ulit kami ng Roro. Pero, kaming dalawa na lang ni Janine this time kasi dito na mag-spend sila Ana ng Holy Week. And, ayun. Dito na tayo sa Batangas Port. So, pauwi na tayo. Meron lang gathering mamaya si Parak Clothing sa may Timog. Sana makaabot tayo. And then, yun, time check, 4:07. 2 hours daw yung biyahe. Let's see. Sana kayanin natin. Wala tayong nalagyanan ng mobile phone dito eh. So, challenge din yun. Nandiyan naman si Janine para hawakan yung cellphone. Yan. So, dito ko natin tatapusin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo na dun sa naging biyahe namin dito sa Mindoro. Maraming salamat dun sa mga nag-message na tumulong sa amin nang nasiraan si Janine. Ngayon nga, nasa Batasan na. Siguro bukas, pupuntahan natin. Sorry, nakuha na wala. Pero pupunta pa din tayo doon. Pag andun sila, to thank them lang personally. And to visit them din. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa ride. Ingat palagi, ride safe.